tayo sa bahay. Ayan na yung kulungan ng pabo dati. Ayan, natanggal ko na yung bubong. Kahapon pa ng magtatakip silim nung kinalas ko to. Tapos yan, nung naibaba ko, tinanggal ko na yung yero. Ganyan lang yung niya, pinakabalangkas niya. 2x2 lang yan. Tapos yung pinaka parlins natin 1/2x2. Yan, simple yan. Yung rafter natin 2x2. Yan. So ito, dadalhin ko na ng buo doon. Hindi ko nakakalasin. Yan. Naka-screw lang yan. Ayan, oh. Ganyan din yan nung ginawa ko dito. So ito, papakita ko yung discarding ginawa ko dito. Tingnan nyo yung mga ginamit ko dito. 1x1 lang na tubular. Ayan, tapos 1.2 lang ang kapal niyan. Wala kang makikitang dyan, wala kang makikitang welding. Ginamit ko dito puro rivets at saka mga screw. Ayan, mga rivets lang yan. Ayan, rivets. Yung malaki. Hindi ko lang kung nakalimutan ko anong size to. 1/4 yata to. Yan, ganyan lang, oh. Unang ginawa ko dito, inasintadahan ko isang patong, yan, pinakapapatungan. Uy, yung lambot. Ano yun? Diba ga? Kaya kayang ahas dito. Yan, tapos pagkasinta, sinabay ko itong pinaka-runner natin sa baba, yan. Ito. Yan, nakalibil yan, paikot. Tapos inipit ko ng halo. Tapos nung tumigas, kinabukasan, yan, nilagay ko na itong mga mga tindig niya. Yan, yung mga patayo na yan. Yan, pinreman ko na. Yan, ginawa ko, binuka ko lang itong mga tubular para dito ako mag-screw. Sa mga dito nakapatong yung mga mga rafter natin na 2x2. Yan. Tapos nung na-framean ko na, saka ako pinatong ito, yung pinakabalangkas. Tapos saka ako binubungan. Tapos ito, huli na to, yung screen na to. Huli nang nailagay yan. Nung nabubungan ko na, saka ako nilagay ito. Yan, pati yung mga pinto. Yan, ganyan lang kasimple. Nung tapos na, matatag. Napakatatag na. Nung ginawa ko to, wala pa ito eh. Itong wall na to, bakod pa lang yan. Nung ginawa ko, medyo nakapatong ng konti yung yero ko dun sa bakod. Kaya nung inasintadahan nila ito, naipit. Siniklat ko lang ng crowbar kahapon. Ayan, natanggal naman. Kung gagawin natin ito, hindi na natin kakalasin yung itong mga screen. Gagawin ko, bubuo ko na to. Siguro portion by portion na lang. Tingnan ko kung anong maganda. Ito siguro tatanggalin ko yung partition na to sa gitna. Buo kong tatanggalin to. Nakaan lang naman yan eh. Ito, naka-rivets lang ito dito. Yan, pwede nang hiwalay yan. Pati yung pinaka-runner nya sa baba. Yan. Simple lang yan. Ginawa ko to nun. Hindi ko na alam kung anong taon. Bakasyon ako nun. Yung mga alaga naming pabo dito nung nakakulong. 2 pares. Yan, dito nanggaling yung mga binigay ko kay Sir Jimmy nun. Si Sir James Pix. Mapalahi ko nun. Okay, tanggalin na. Umiinit na. Okay, ayos na. Ko na. Nabunot ko na doon sa pinaka niya, puting. Yan o. Ayusod ko na banda rito. Yung gitna, yan o. Diskartihan ko nito. Yung hindi na sana hihiwalay yun. Baka tanggalin ko na lang yung pagkakaribet nito. Tapos itupi ko na lang paloob doon. Tanong ko kung po pwede. Para hindi na ako magputol dito.
sa mga screen. Tanggalin lang namin pagkakaribet nito eh, yun, oh. Tapos itupi. Ay nako, init. Summer na talaga. Puro ano, agiw tsaka alikabok. Matibay din, grabe. Naalala ko, nilagyan ko pala ng ano, spike sa ilalim. Ayan, oh. Kikita nyo itong mga screw na to. Ito yung kumagat sa halo. Yan, nung inilatag ko to, yan, in-screw ko dito. Tapos yung mga hollow blocks, hindi ko muna pinuno yan. Nung ilatag ko to, pinaupo ko, tapos yan, kumagat yan sa halo. Kaya matibay din. Yun, oh, dami yan. Kaya pala hirap bunutin. Sinisikwat ko sa ano kanina, sa bareta, ayaw umangat. Tapos yan, binasag ko na lang. Tapos nakita ko nga yung mga screw, hindi ko na matandaan eh. Nilagyan ko pala ng spike. Okay na. Ito na, pinarga ko na yung pinakabalangkas. Hakot muna. Tinanggal ko yung isang side, mabigat. Yun, oh, putol naman pala yung ano eh. Putol naman yung ito, yung screen, chicken wire. Kaya tinanggal ko na para di na masyadong mabigat. Ano, hiwa-hiwalay na, oh. Ito yung harapan. Problema nito pagbuhat, wala akong katulong. Nahakot ko na lahat. Ayan na, oh, dalawang biyahe. Una yung mga yero, tsaka yung pinakabalangkas. Tapos pangalawa itong mga dingding. Ikakasa natin ngayon yan. Pag naitayo to, tapos lipitin na lang ng halo itong pinaka ano niya, runner. Tinatambakan ko lang muna pala para hindi na mahirap maghagis ng lupa mamaya. Yun yung panggitna. Higa muna tayo kahit saglit lang. Nakalaban ako pagka ano, pagtatanggal. Bigat, ako lang mag-isa. Okay. Tayo na natin. Baka tayo pa ng iba. Pagpahinga na ng konti. Ano ko na yung pantambak, yan. Naihagis ko na. Tama na muna yan. Pwede nang ipwesto. Kakayanin ko kaya ito. Yan, oh, buo na. I-re-ribet na lang yung ano niyan, mga dugtungan. Hindi na matutumba yan. Kontra na yun eh. Pero ano pa natin, secure natin para hindi matumba. Yan, ibabalik lang natin ito niyan. I-ribet natin ulit. Okay. Yan, napagsamahin ko na. Ito na lang screen yan ang iipitin. Ito. Sali na lang yan. Ito, i-ribet na lang ulit to. Tapos yung gitna. Yan, o. Tayo na. Tatag na, o. Puro mga scrap lang ito. Yan, mga reta-retasong yero. Mga nilagay ko dyan. Ang binili ko lang dyan itong ano, mga tubular na 1x1. Ito dati pa to, itong chicken wire na to.
Puro retaso na lang din yan. Ayan, dugtong-dugtong na lang. Pero tagal na rin ito. May 10 taon na to, Han, ano? Wala pa. Meron na yan. May 10 taon na to nung ginawa ko. Nagawa lang naman to dahil dun sa mga ano, yung mga pabo. Tingnan natin kung nasa hulog pa. Medyo na-disforma na rin kasi nung tinanggal eh. Wala dahil nga yung sinundan ko doon yung ano, yung wall doon. Yan, dito wala sa hulog. Okay na yan. Nakasubsob doon. Okay na yan. Importante dito, yan o. Yan dito nakahulog o. Tapos yung sa likod pala nito, dahil pader doon, magiging open yan dito. So maglalagay pa tayo pala ng ano, kulang na pa. May isa pang ganun doon, di ba? Tubular. Kalimutan ko, meron pa nga pala doon. Tama, pwede yun dito. 6 meters yun, kulang. 360 to eh. Ano kaya maganda dito? Kulang yun. Tagni na lang yan ito. Ano ako na lang to, sasara ko na lang ng yero. Marami namang yero dyan. Tanggalin ko na itong mga ano, screw. Hindi na natin mapapakapit to eh dahil puno na yung hollow blocks eh. Napalaman ako na eh. Tibay na rin ito pagka naipit na ng halo. Ipitin pa natin ng halo yan. 1.2 lang to, manipis lang to. Okay, pwede natin itayo. Pwede na itayo yan. Pwede nang ilagay yung kanyang balangkas.
O, di ba? Bubong na lang. O, kaya lang kadali. O, basic. Matipan natin. Bukas siguro yung likod na. Bukasan natin. Sarado yung dingding doon sa likod. O, ganyan lang kadali. Simpleng simple. Kaya walang ano yan, walang welding yan, puro screw tsaka mga rivet. Ginawa ko dyan, ayan o, binuka ko lang yung ano, yung matrabaho lang to kasi kada putol mo dito magpapalampas ka ng at least mga uno yung haba nito, ay lapad nito para may mapagribitan ka. Ayan o, tapos puputulin mo yung dalawa, titira mo yung dalawa, tapos bubuka mo para diyan ka mag-rivet. Nabusisi lang, pero wala nang ano, wala nang welding. Ayan, tibay pa. Pero ito lang din yung nagdadala, oh, pinakaposto niya, pero napakatibay. Pagka nagkargahan na lahat, yung tibay, kahit sampahin mo. 2x2 lang yung pinaka rafter ko dyan, no? May gastos din to, anong ginawa ko, binili ko yung mga kahoy na yan eh, second hand lang naman to kahoy, tapos yung yero, bago yung yero na yan eh, no, naluma na lang. Napunit yung isa dahil tinamaan ng ano, yung mangga dati dyan na nakatanim doon sa ano, yung tabi nito nun. Namunga rin? Namunga yun? Namunga? Nung namunga saka natumba. Wala, hindi namulaklak dahil naputol eh. Yan, kape muna. Yan, itlog na bugok. Sarap, hindi naman mabaho. Itlog na bugok, yung hindi napisa, nilaga ni Mahal. Favorite mo yun, di ba? Pulungan na. Solved na sa kape. Tapos yan, itong pinto nito puro rivet lang din yan. Ayan, kanto mesa, tapos nilagyan ko lang kapirasong pinagtabasan. Yan, naka rivet. Yan, yan lang kasimple. Walang ano yan, walang welding. Tapos yan, scrap na yero. Yan, ito naka-screw yan, yung pan head na self-drilling screw. Tapos ito, inipit ko na lang ng ano, ng screw na may washer, yung chicken wire. Yan, marami akong washer eh. Okay, bubungan na natin. Kailangan natin ang hagdan. Siya nga pala, yung mga pina-incubate ko na first batch, eto na. Wala nyo kung ilan yung napisa. Mas mababa pa dun sa 12 na expect natin. Nung una kasi pagka nag 10 days dun sa nag-i-incubate, sinisilip niya kung fertile. So yung unang silip niya, sabi niya 14. Tapos pagka nag 20 days, hindi 20 days, 18 days yata or 15. 15 pala. Pag nag 15 days sisilipin niya ulit. So nung sinilip niya nung pangalawa, sabi niya 12 na lang. So yung kahapon tumawag siya, sabi niya pwede mo nang kunin yung mga sisiw. Sabi niya napisa na. Hindi ko na tinanong kung ilan. So pagdating ko doon, ito na lang natitira. Ayan sila, oh. 7, pero napaka healthy naman. Ayan, 7 na lang yung natira. Sa 30 na itlog, yan lang natira. Mambihira. Ano, hindi pa gaanong fertile yung isang tandang natin dito, yung bata-bata pa. Yun dun. Sabi niya mahina pa yun, dapat yung magulang na, sabi niya. Tama naman sinasabi niya kasi karamihan ng mga naglimlim dito halos may nabubugok.
Katulad nung kahapon, yung naglilimlim dito na 10 yun eh. 10 yung nililimliman niya. Napisa yung isa. Kaso na siguro nalaglag, bumaba na rin yung ano. Bumaba na rin yung inahin. Hindi ko alam niya saan, hindi ko mahuli eh. Isa lang yung inaakay niya, ito yata. Hey, sisiyo mo. Ayun, tama, ito yun. Ayun oh. Isa lang yung inaakay niya, hindi namin mahuli, walang tanda yan. Tapos kinalog ko, yun yung nilaga ni Mahal kanina. Puro mga bugok na yun. Pero may natitirang 4 na hindi bugok. Inilipat ko dun sa isang naglilim naman dun, sinama ko dun. Ito, may bagong itlog na naman tayo dito. Yun dito yata, hindi na bumalik. Ayun o, 3 pa rin. Marapay makuha na yun. Hindi na babalikan yan. Ayan o, nag-iisa. Pag di mo napalaki yan, isa na nga lang eh. Ito, naragdagan na naman to. 8 na naman. Hindi ko alam ito kung... Ay tama, kanina tiningnan namin to, may bugok din. May kinuha akong 2 dito. 7 ito. So 5 na lang yan. Tinanggal ko na yung bugok. Mahina pa talaga yung ano, yung tandang natin. Ayun pa naman yung ano yan oh, yan. Yung itim na yan. Yun yung malakas mangasta eh. Bata pa. Bagay nung mga nakaraan nga, yung 17, 2 lang napisa. At least may natira pa kahit 7 lang. Malakas naman sila oh. Healthy naman. Tapos nilagyan ko ng dayami itong ano nila. Sinapin ko dyan para kahit pa paano naiinitan sila. Tapos yan, may ilaw na rin. Yun sila oh. Iba rin yung ano, yung nalilimliman ng inahin. Mas mabilis lumaki pagka may inahin. Kundi lang nagulo yung mga manok na to eh, hindi ko man ipapa-incubate yan eh. Kasi wala, magulo silang mangitlog eh. Kunin na natin yung ating ladder. Naku po, puro ipat. Okay, balik na. Din lang natin yung dati. Yun na rin yan eh.
Bingo. Okay. Maitip na oh. Kadali. Bukas ko na trabahuhin itong ano, itong likuran niya. Nagilap muna ako ng mga ano gagamitin natin dito. Yan. Pwede pa natin gawing ano to pagka malaki na yung mga sisiw. Pagkakaya na nila, pakawalan na natin tapos gawin natin ano to, breeding pen. Dito na tayo magbe-breed. Kulong natin sila dito. Pag sinapol pala ng hangin to, baligtad to, wala pang kapit sa ilalim eh. Talian ko mamaya dito sa kawayan, baka humangin ng malakas eh. Tanga ito. Ito ang pangdidingding ko dito sa likod. May mga lumang yero pa ako dito pala na nakatakip dito sa ano dito. Yan o. I-scrap ko na sana to eh. Pero pwede pa. Gagamit natin yan. Actually, scrap na talaga yan eh. Wala kayang namamahay na ahas dito. Naambo na. Yan o. Katayo na. Bilis. Ito, isasalpak na lang itong pinto na to. Nakadibunot lang naman yan eh. Paano pala. Tanggal yung isang rivet. Muli, tara lang. Okay, tama na muna at dilim-dilim na. May kumpleto ko lang yung ano, yung tambak. Yan, ayos na yan. Yan o. Dilig-dilig na lang. Pauwi na kami. Okay, tapusin ko na po yung vlog natin sa araw na to. Abang-abang lang po. Bye bye, ingat po tayo lagi.